Guys, so nandito tayo para palitan ng national outlet itong convenience outlet, guys. So, tara guys, samahan nyo ako. Palitan natin, guys. Guys, bakit kaya natin papalitan na kagad to? Pero pag tinitignan mo sa appearance niya, guys, itong outlet is mukhang okay pa. So, yun po. So, anong dahilan bakit kailangan natin palitan na kagad yan, guys? Yan. So kung titignan mo, parang maayos pa siya, di ba? Pero ang katotohanan niyan, guys, ang loob nito corroded na yan. So nakikita niyo tong parang kalakalawang na yan, guys. So kapag ang breaker mo, guys, ay madalas na pumuputok, ito kasi naputukan na minsan ng plug. So yun, kung nagkaroon ng senaryo na ganun, guys, possible, guys, meron na siyang mga corrosion sa loob nitong outlet na siya nagiging sanhi na pagtitrip ng breaker na ngayon. So kailangan talaga palitan na yung outlet na to para ma-eliminate natin yung pag trip off ng breaker. So yun po ang isang nagiging cause niyan. So ngayon, paano magpalit ito, guys? Yung dalawahan na outlet o tatluhan man yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit niyan. Tara, palitan natin. Pagpapalit niyan, so kailangan ka na meron ka rin dapat electrician tools, guys. Kagaya ng mga plies, guys, long nose. Yan, long nose. Tapos Phillips screw tsaka flat screw, guys. Saka side cutter na rin kung meron ka, guys. Pero kung wala, pwede rin naman plies na lang or long nose. Pwede rin naman yon. Basta meron kang Phillips screw or side cutter. Ay, Phillips screw tsaka flat screw, guys. So yun po. Bali, ganito po yung papalit natin, guys. Ito yung national outlet na ipapalit natin. So, magkahiwalay sila. So, ito, sa loob nito, meron yung jumper, guys. Ginajump lang yan. So, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit ito. Okay. So, yan, guys. Bali, yung gagawin dito, i-off nyo muna yung breaker, guys, para siguradong ayun ang unang yung gagawin. I-off nyo muna yung pinaka-breaker nito para hindi kayo makuryente, guys, sa mga hindi pa ganong marunong sa pagpapalit nito. Para for sure, i-off nyo yung breaker, guys. Ibaba nyo yung breaker. So, ganun po. So, yun, guys. Bali, gagawin natin. I-off muna natin yung breaker. So, ito po siya. Yan. So, ito siya. Outlet 20 amps. So, ito yung sa outlet, guys. So, ibaba lang natin. Yan. Pwede na tayong gumawa, guys. Dun sa, yun na lang natin yan pag natapos tayo dun. Okay na po siya. Nakababa na po yung breaker. So, yun po. Sikotin nyo lang ito dito. Yan. Kahit daliri lang, guys. Yan. Pwede yung sikotin na yan. Matatanggal na po yan. Then, kumuha ka ng Phillips screw or flat screw, guys, para kalasin ito. So, nakita nyo, guys, napakadumi. Yan. So, yun po yung niyan, guys. Kung bakit natin papalitan. Ayan, So, ang dumi ng outlet. Kasi yan, guys, magkakaroon talaga ng problema yan pag binahayan ng langgam. Isa rin yun, guys. Kung di man siya nagkaroon ng short circuit dati sa plug mo, pwede yan pag binahayan ng langgam. Isa rin, guys, na nagiging cause nya. Yan. So, kalasin muna natin. So, binahayan ng langgam, guys. Isa sa cause nito, marami siyang dumi. Yan, meron siyang bahay ng langgam, guys. Okay. So, kaya siya nagkakaroon din ng short circuit, guys, dahil dyan. Yun, guys, baling gagawin natin, guys. So, nabuksan na natin siya. I-test natin ngayon kung wala ng power kasi in-off na natin yung power niyan, guys. So, set lang natin yung tester natin sa 250 volt AC. Yan. Palayo pa. Yan. So, set lang. Tapos, testerin lang, guys, kung meron o wala. Okay, so 0 na, guys, wala na siya.
wala ng voltahe. So pwede safe na siya para safe na yan para tanggalin guys. Okay. So check natin maigi pati yung kable, check natin baka mamaya nandun ang problema rin. Yan. So yun guys. Oh ito guys oh, may talop. Yan. So makita nyo guys, ayan oh, talop oh. Oh. Ito yun, kaya nagtitrip yung breaker kasi gawa nito. Okay. So ito guys, wala nang kuryente ito kaya hinahawakan ko naka-off na yan sa breaker. Guys, isa sa nagiging cause niya ito, ayan, nag-melt na yung ano, yung outlet guys. So, nalusaw na rin. Sa init niya guys. Na-damage na guys. Ayan yun. So, sa nagiging cause niya yan. Ayan binahayan ng langgam guys. Ayan. Okay. Ayan. So, ito. Putulin na lang. Tanggalin natin ito guys muna. Hiwalay natin. So, Phillips screw lang guys. Matatanggal na yan. Ayan. Yan o, mahugot na. Kasi ang breaker guys, hindi yan basta-basta bibitaw kung walang nagdidikit na ano na line. Yun po ang nagiging ano niyan. Tandaan yun, once na bumibitaw ang breaker niya, ibig sabihin meron siya nagdidikit na line. Nagla-line to line siya. Ibig sabihin, nagdidikit yung line 1 tsaka line 2. So itong line po na yan guys ay tawag dyan ay AC. Alternating current po itong linya ng kuryente guys na pag sa mga Meralco guys, tsaka kahit yung sa mga line to ground guys na ano, ganoon din po, alternating current din po yan guys. Yan. So yan guys, yan guys, bali nakuha na natin yung pang jumper. Yan, dinisan na lang natin yan. So ito po yung tinanggal natin guys oh. So ito, sisikotin lang ito dito para matanggal yan. Ang pagtanggal po nito guys, ganyan lang oh. So nakikita nyo ito, tong clip nya yan dyan. Sikotin nyo lang pa. Ito yun guys oh. Yung clip na yon, sikotin nyo lang flat screw. Papasok. Tatanggal na yan. Yan o. Ganun lang guys. Yung pagkalas niyan ha. Okay. Ganyan lang. Yan o. Itong clip niya na yan guys o. May clip siya o. Ito. Yan o guys. Ito. Sikutin nyo lang siya. Yan. Yan. Tanggal na guys. So ganun lang pagtanggal nito. Okay. Ito ipapalit natin guys. Yan. National Panasonic siya. So ito magagamit pa natin yung faceplate niya guys. Yan. Tugang, bali itong faceplate niya guys ay tugang. Yan. Kaya tinawag na tugang guys ay 2 butas. Pag sinabi mo 3 gang, 3 ito. So open na yan. Pag sinabi yung 1 gang lang guys, nasa gitna lang butas, wala yung magkabilang gilid. Ganun po ang 1 gang. So ganyan guys, bali salpak mo lang siya. Yan. Kunin mo yung flat screw. So ito, pwede magkabaliktad, pwede rin dito, nakaganyan. Yan. Yan. Tapos ikotin mo uli. Papasok guys, papasok naman. Yan, papasok, patulak sa outlet para hindi matanggal. Patulak sa outlet, yan. Okay na. Pag medyo umangat, ilubog mo lang ito guys. Yan, ganoon.
Tulak mo lang siya papasok. Yan. Ganon guys. Yung isa uli, ganon. So makikita nyo naman para parehas sila kasi maliit yung isa. Malaki yung butas ng kabila guys. Hindi yung parehas. Baka may mapagbaliktad yun na ganyan, no? Yan. So tignan mo na lang guys yung pangalan. May pangalan naman yan, Panasonic. Kung nasa bandang taas ang Panasonic, ganon din ang kabit mo. So yung pangalan na Panasonic, doon nilagay mo. Yan. Para hindi ka magkamali. Para parehas sila ng ano guys, na position. Yan o, pag ayaw pumasok guys, ang gagawin mo rito, ipipress mo ng bagya ito. Kaya kailangan mo ng long nose. Press mo ng bagya para pumasok. Ingatan mo lang ito maputol guys, kasi pag naputol yan, bibili ka ng bagong faceplate. Yan. Kasi wala na bibili nito guys. Wala na bibili niya. Kundi bibili ka ng isang set na ganito guys. Yan. So yan, tulak mo lang. Sikotin mo, tapos tulak mo papasok uli. Yan, ganun lang. Yan. So pag umangat na ganun, di mo lang ng pilip ng long nose para bumalik. Yan, okay na guys. Tulak lang. Yan. So ganun guys, ang ano niyan, paglagay. Then yung ito kakabit na lang sa jumper. Okay, so yung jumper, tusok mo lang na ganun. Yan. Yan. Ganun lang guys. Just in case naman pala guys na naputulan ka ng jumper ng ganito, gumawa ka lang. So kumuha ka lang ng wire na number 12. Yan. Or 3.5 mm na THSN. Yan, pwede mong gamitin. Mag-bend ka lang ng ganitong forma, tusok mo lang siya dyan. Yan. Yan guys, no? Okay. So ang gawin mo rito, para hindi malaglag muna, ipitan mo muna isang side para hindi lang mahulog. Yan, ipit lang para hindi lang mahulog. Habang ipiprepare natin yung wire na nasunog guys. So talaga maano to. Sikat na natin yan. Tignan natin kung saan yung sunog niya. Ayun ang ano yan. So reminder ko lang guys, walang ano to ha. Wala itong kuryente kasi in-off natin sa breaker. Mamaya isipin nyo may kuryente, so i-check ko, tignan, pakita ko sa inyo. So naka 220 siya guys. Yan, naka 220. Yan guys, wala siyang kuryente. Okay oh. Kaya kahit hawakan natin, okay lang yan. Yan. So ang gagawin natin dito guys, ikat lang natin yung portion na lang na sunog. Yan. Tapos ito na itutusok natin dun sa outlet. Abot pa naman siya guys, eh, oh. Yan, oh. Yan. Okay. So ito medyo palitoy lang natin tanso guys. Okay. Tapos tandaan nyo guys, pag gumawa kayo ng ganito, i-off nyo sa breaker. Huwag nyo gagawin na hindi in-off sa breaker kasi pwede kasi mag short circuit yan guys. Okay, so kanina di ba hinigpitan ko na yung isang side. Bali isang sa kabilang side lang tayo maglalagay kasi. Ito hinigpitan natin. Ito yung hindi pa. Okay. Hinigpitan na natin to kanina itong isang side na to. Yan. Yan. So dito tayo maglalagay sa hindi ko nahigpitan guys. Tutusok lang na ganun yan. Yan, tapos higpitan. Ganyan lang po. Okay. Ganyan pag
palit nyan guys. Tapos tusok ulit yung kabila. Yung line 2. So yung line 1 kinabit na natin. Kahit anong unahin mo naman yan guys, line 1, line 2, okay lang yan. Yan. Okay. So, higpitan nyo lang guys sa pagkakalagay para hindi siya mahugot. Yan. Nadulas yung cuts, yung pilip ko eh. Yan. Okay na guys. Yan. So, okay na siya guys. Bali, kakabit na natin dito sa utility box. So, yan. Linisin mo natin maigi guys. Yung pinagano ng ano. Yan. Pinag-ano ng langgam guys. Pinagbahayan ng langgam. So, yan ang naging cause niya guys. Kaya nagkaroon ng damage yung wire sa loob. Gawa ng langgam. Okay, so ibabalik na po natin guys. Bali babalik na po natin yung pinaka faceplate nya. Pipix na po natin yung outlet. So yun po. Ang pag-fix po nyan guys, bali gaganito mo lang siya. Yan. Baloktot mo lang doon. Yan. Yeah, baluktot mo lang yung wire, tapos pasok mo na ganun guys, yan. Na. So, bali ito, papasok mo na ganun yan. Split. So, ito yan guys, so, may kuntil siya. Yan. Yung kuntil yan, papasok dito. Ganyan po ang kabit niya nasa ibabaw. Yan. So yun guys, bali ilapat lang itong lock ng faceplate cover, tapos yan, tsaka i-din po yan, then ilagay yung metal screw guys, connect dun sa ano, sa utility box. Yan lang po, i-screw lang siya dun. Bali dalawang tornilyo lang po yan guys. Yan, pag kumapit na yung kabila, sa kabila naman. So ayan po, bali sa kabila naman tayo maglalagay. So just in case naman po na nagka-problema yung pinaka utility box mo na kakabitan ng screw, may mga paraan naman yan. May nabibili rin sa online yung lock guys. O kaya naman pwede naman remedyohan yan ng kawad para may lock lang siya. Pero ang gagamitin mo dyan is metal screw na. Okay, yun na yan. Tapos kunin mo na yung faceplate. Ito, kabit na guys. So makikita mo guys, yung pangalan nakaganyan. Ito yung pangalan din oh. Pwede naman, nakaganong gusto mo. Pwede rin naman. Kasi hindi naman yan ano eh. Yan. So, ganun po guys ang pagpalit nyan. Okay. Tapos, i-on na natin yung breaker guys. So, yun guys. I-on na natin yung breaker. May binaba natin. Ito na. Kasi natapos na po natin gawin guys. Yan po. Yan. So, check na natin siya kung okay na guys. Yung supply. Guys, na-on ko na yung breaker. So, ito po siya. Check natin. Set natin tong tester sa 250 guys. Yan, 250 volts. Check natin kung meron siya. Yun guys, oh.
Kita nyo. Oh. Oh. Yan, meron siya. So, sa kabila, check din natin kabila kung meron. Kailangan meron din yan. Okay guys. Yan. Sana nasundan nyo kung paano magpalit ng outlet, ng convenience outlet na tugang guys. Sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.